wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically, wala naman silang pakialam eh. Why would they do that? Ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military using the country for their own purposes? Halo-halo na po yung mga issues involved sa ating government ngayon, no? Issue ng korupsyon. Ang nabubuksan pa nga lang is itong sa flood control projects. Meron pang mga nababanggit na doon sa mga iba pang mga projects under ng DPWH. Meron pang doon sa farm to market roads pala. Meron pang issue dito sa presidente po natin, no, as per atin ng Pangulo. Meron na po ba kayong mga naririnig or lalo na doon sa mga investors po natin sa side po ng pagpapabuti ng ating ekonomiya po na nade-discourage na talaga, or meron pa ba silang sinasabing pwedeng maging remedyo para mahikayat pa rin sila kahit papano po na maglagak ng kanilang puhunan, or nandun na tayo sa point of no return na ba, or mga kakarampot na lang yung ating makukuha? Meron pa bang mga dapat pagbabago sa ating pulisiya po, Prof? Okay. Kung pagbabago lang ang pag-uusapan natin, isa lang ang kailangan mangyari sa Pilipinas at this time. To be very, 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 very frank and honest, we need a change of leadership. That's really eminent and that's really imperative at the moment. I'm not kidding. That's the only way for the Philippines to be safe. Short term and long term. Kasi wala na tayong credibility sa buong mundo. Lagi tayong nasa headline. Kanina, nabasa ko, nag-check ako ng international news, headline na naman tayo regarding Russia. Yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. And then, headline tayo about massive corruption in government. Headline tayo na sinasabi ni Senator Amy na drug addict ang kanyang kapatid. Headline din yon. Hindi lang isang media entity yon, maraming media entity, kasi I'm always trying to kumbaga nire-review ko lagi at chine-check ko, minomonitor ang international news kasi I have to be kumbaga updated sa mga nangyayari sa mundo. That's part of my area of expertise, kumbaga. So yan. So do you really think ang mga seryosong investor ipapasok sa Pilipinas para mag-invest kung ganito ang image natin? Pangalawa, may report na, 'di ba? 40% ang bumabagsak ang ating foreign direct investment. So ibig sabihin, may problema ka. Ayaw mag-invest ng mga mga foreign investors dito sa Pilipinas precisely because unang-unang ayaw nila is massive corruption in government. At sino nga naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ang presidente mo ay allegedly drug addict din? So alam mo yun, totoo naman yun eh. May mga business men tayo sa Pilipinas na mga prominente, nagsasabi din sila na parang nahihirapan. Sila mismo nahihirapan sa kanilang industriya, sa mga business nila, at nakikita nila na parang hirap at ayaw pumasok ng mga investors sa Pilipinas precisely because of the domestic situation, a domestic problem. Hindi lang naman kasi massive corruption in government ang issue sa Pilipinas at the moment. Because of this, mayroon kang clamor for accountability. To certain extent, you have what you call political instability. So dalawa yan lagi. Maraming kinoconsider ang mga foreign investors. Pero dalawa sa pinaka-importante is political stability and corruption. Now, in the Philippines, you have political instability to some extent, to a greater extent. Then you have massive corruption. So, dalawa pa lang na criteria, walay na tayo. So, totoo yun. Pangalawa, pagdating sa issue, nasa issue na ba tayo ng a point of no return, malapit na tayo doon. Malapit na tayo sa doomsday scenario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, wag na nating paabutin doon. Kaya nga ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipino sinasabi, graceful exit ni BBM and let the country breathe, let the country have a space to breathe and then peaceful transition to the next in line. Ano
paano ba? Kasi kung talagang gusto mong makabawi ang Pilipinas, may hirapan tayong bumawi. Imagine mo, we're only what? Mayroon pang, ang administration ni BBM, mayroon pang at least more than 2 years and a half. And do you really think ang kanyang political capital, trust rating, what do you call that? Political legitimacy, mababawi niya in a matter of 2 years? Of course not. Why? Kasi tingnan mo, may nakulong na ba? Ang passport nga ni Saldico hindi pa cancel. Nauna pa nilang ipa-cancel yung kay Harry Roque na passport at saka yung ibang nakalista doon sa kaso na affiliated si Harry. Nauna pa kaysa kay Saldico. Nasamantalang si Saldico, ngayon, sinasabi nila may kaso na, andyan na. Hindi nga nila mapa-cancel yung passport eh. Diba? So, how would you really account for all of these things? So, mabiblame mo ba ang mga foreign investor kung ayaw nilang pumasok sa Pilipinas? And one thing more, look, kaaway mo, ang BBM government is antagonistic kahit sa China. So, China will not invest seriously in the country at the moment. I'm not kidding. On the other hand, kaandyan ang Russia. Medyo binabangga-bangga mo rin, allegedly dahil dun sa report. And then, do you really think the allies of this country who are members of BRICS, the strongest economy in the global south at the moment, will be interested in investing the country with all of this, plus the geopolitics na nangyayari? Oh my God, ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military, using the country for their own purposes? You see, this is the reality of the country. So, sorry, kung wala tayong, yun na nga sinasabi ko, hindi natin kailangan patagalin ang sitwasyon na dumating tayo sa point of no return. There's always a way. Pero ang problema, ang sabi nga ni BBM kahapon, according to the PC, yung press statement nila, hindi siya bababa at tatapusin niya ang kanyang termino. Sabi ko, good luck to the Philippines if that's the case. So, ibig niyang sabihin, gagalitin niya talaga ang Pilipino. My God, sabi ko, hindi dapat tayo umabot sa ganung punto eh. Pero, well, as you can see, sabi nga ni sabi ni VP Sara, nasa DNA. Well, Opo. Yeah. Prof, bago lang si partner MJ, aside po ng ating defense sector, kilala na po nila sino po yung mga makakaliwang grupo na konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Lalo na nung panahon ng Duterte administration na unmask talaga, no? Alam ng AFP to, alam ng militar, alam ng tawag nito ng Department of National Defense. Vocal sila ito during past administration. Pero ngayon, nagkaroon nga ng rally, no? Kamakailan. Wala tayong narinig sa kanila, no? Di ko alam kung mayroon bang sinabi, pero hindi ganun ka-hype unlike sa nakalipas na mga administration patungkol dito sa mga konektado sa CPP, NPA, NDF. Pero maalala natin noong November, kalagitnaan ng November na magkaroon po ng anti-corruption rally din, no? Yung iba't ibang religious group, no, yung INC, tapos iba pang organization led by General Pokis. Na brought up agad yung issue po doon sa involvement ng China, foreign funded daw. Itong itong daw lang kasi hindi pa nila ma-confirm kasi nakita nila na marami daw mga pagkain, kumbaga parang maayos daw yung naging rally, protesta, no? Hindi po ba kayo parang naiiba na po yung sa side po ng ating military ngayon pagdating po dito, pag-deal po dito sa tunay talaga? Para bang natatabunan na, meron na bang mga nag-compromise dito sa mga legit na issue na pag-uusapan po, Prof? Yun na nga ang kinalulungkot ko sa ating mga kapatid dyan sa Armed Forces of the Philippines. Alam ko naman na karamihan dyan matino eh. Pero sa isang organisasyon, laging may naiiba, kumbaga. Pero sa akin kasi, yun na nga ang pinagtataka ko sa kanila. Bakit nakakalimutan nila na ang CPP-NPA, first and foremost, ito'y kinategorize before na kahit na nga ng United States and even other countries in Europe as a terrorist group.
On the other hand, alam naman nila kung ano talaga ang gusto ng grupong ito. And, ang pinaka-ultimate nila is to overthrow the government, the legitimate government. On the other hand, ilang sundalo ba ang namatay sa pakikipaglaban nila sa CPP-NPA, sa insurgent group? At hindi nila makita. At bakit ngayon, parang ano ba ang tingin nila, kaibigan na nila ito? Kasi, I understand that in politics, there's such a thing as unholy alliance between the left and even ngayon, yung dalawang factions ng left, the rejectionists and the reaffirmists, and the current administration. Kasi nangyari yan sa House eh. Kung makikita mo sa House, nung panahon ni Martin Romualdez, makikita mo eh. Mayroon sila, hindi man nila, ay Diyos ko, sa mga tulad ko, hindi nila maluloko ako sa mga ganitong usapin. Na tipong, kunyari, may criticism itong left, pero at the end of the day, pinagtatanggol din naman nilang si Martin Romualdez, or Martin Romualdez will be giving them more funding through, obviously, nangyayari yan sa House eh. So, makikita mo may unholy alliance sa mga ito. Pero ang tanong, why is it that the AFP is not reacting to it? Why is it that they are trying to swallow all of these things? When in fact, alam nila na hindi dapat. Kasi alam nila kung ano ang tunay at purpose na objective kung bakit nag-i-exist ang mga yan. Lahat yan. Hindi yan tago. Nakalantad yan. Maraming may alam dyan. Lalo na sila kasi sila nasa AFP sila. Lumalaban sila sa mga ito kapag may mga encounter sa mga bayan-bayan outside of Metro Manila. O bakit ganun ngayon? Tapos ngayon, itong retired officers mo na retired generals, retired officers na they know what's going on in the country. They want to they want to express their sentiment na yung bansa mo nalulugmok na, kailangan isalba. Sasabihan nila na foreign funded daw. Sus Maria Josep, at ang ina-accuse na naman nila is ang China. Wala na, yun nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically, wala naman silang pakialam eh. Why would they do that in the very first place? They're not stupid people. Kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yun, hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan ay puro donation, in kind and not even in cash. Nakita mo yung hitsura nila? Wala ngang, Diyos ko, eksakto lang ang makakain. Hindi nga makakain yung mga ibang nagrally doon dahil hindi enough yung mga food ng mga donations dahil dumadami ang mga tao nung rally ng November 16 ba yon? 16, 17, dapat hanggang 18. Kasi nga, wala namang yan eh. It's a movement. So it's voluntary. Lahat nandun para tumulong pero walang perang involved dyan. Yun yung alam ko dyan. So, kasi ako, tumutulong din ako pagdating sa mga, like for example, kasi minsan pinapadala sa akin halimbawa yung statement, o sige, ipopost ko sa social media ko. Oh, bakit? Nagpapabayad ba ako doon sa mga ganyan? Of course not, because that is my voluntary service dahil alam ko at naniniwala ako sa paninindigan ng UPI na binubuo ng retired generals and officers of the AFP and even probably ang PNP or other security forces na retired na. Naniniwala ako sa kanila na tumatayo sila para sa bayan at alam nila at may karapatan silang tumayo sa bayan natin dahil binuwis nila yung buhay nila nung nasa serbisyo pa para sa bayan. So kung sinong may karapatan para tumindig din para sa bayan, isa sila doon. Imagine, all throughout their life, they fought for the country. Tapos ngayon, they know what they're doing. Opo.